Mga sir, yan. Bali, ito may bumisita sa akin ngayon. Isuzu Highlander. Ang problema ni sir, yung speedometer niya, ayan, nakastock sa 60. Pero gumagana naman daw sa pag tumakbo siya. Napalo rin naman daw siya ng ano, kung pag mabagal na daw ang palo. Tapos napalo daw hanggang ano dito. Pagka mabilis na, abot na raw dito yung palo. Tapos yung gear sa udo niya mga sir, yun, no? Yung mga numbers nawala na, nalaglag, naalog-alog, nahulog dun sa loob. Tapos bali na rin yung sa receipt niya. Ganito na raw yun ang nabili niya mga sir, months pa lang daw to ang pagkabili niya. Tapos yung fuel gauge ni sir, yan, pag mga pag malapit na raw yung ano mga sir, halimbawa nasa mga 1/4 na raw yung fuel niya, bigla na lang daw babagsak yung needle. Pero pag nagpakarga naman daw siya, naangat naman daw. Pag nag-full tank, nagpo-full din yung gauge niya. Kaya lang pagdating dito sa ano, sa 1/4, pag mababa na raw yung ano, yung gas niya, bigla na raw babagsak sa empty. Ipapacheck na rin ni sir sa akin. Tapos yung indicator dito, yung sa langis at saka sa battery, yan, malabo na yung ilaw. Buksan ko muna to mga sir. Isuzu Highlander to mga sir. Yan mga sir, ito na, oh. Yan, yun yung gear, nalaglag na doon, oh. As in pa, oh. Ito sa udo, nasira yung udo gauge niya mga sir, oh. Ito nag-stack up sa size, ayaw na bumaba, oh. Bumabalik. Yan, bumabalik sa 60. Yan, oh, nakit pabalik, oh. Tingnan ko mga sir kung anong problema nito, kung kaya pa i-repair itong fuel gauge niya. Yan sir, oh, yung ano, yung shafting nung sa udo, mga number ng udo, ayun, oh, nakalabas na dito. Nabuksan na yata ito dati. Binuksan na ito mga sir. Dito yung iba mga sir, oh. Yan. Yan. Ito pa. Yung iba wala na. Nasa na kaya yung iba? Mga sir, ito yung dahilan kaya naiiwan siya sa 60 pag bumaba. Maluwag na pala ito mga sir, kasi may crack, basag yung salpaka ng shafting mga sir dito sa speedometer. Tapos ang gagawin ko na lang ito mga sir, i-fix ko na siya, lagyan ko ng mighty band. Yun din ang sabi ng may-ari, fix ko na lang daw. Tsaka yung ano, subukan kong buuhin yung sa gear sa udo, kung kaya pa daw ibuo. Pag hindi na, okay lang naman daw. Importante ano yung ano, sa speedometer. Tanggalin ko muna ito sir para mabuo yung ano. Subukan natin buuhin yung ano sa udo. Binuksan na to dati mga sir, kaya nagkaganito eh.
pag nagtanggal kayo nito mga sir, ingatan nyo yan mga sir to. Yung coil spring na yan. Pag nasira yan mga sir, wala na. Hindi nyo na ma-repair yung speedometer. Yan dala sa kwarto. Yan dala sa kwarto. Takot si Wigel. Pochi ni Diman. Takot din. Mga sir, bungi-bungi. Bungi-bungi na pala yung gear mga sir. Yan o. Parang hindi napirsa kasi itong mga sir yan o. Bali nga yung sa reset eh. Pinirsa to ng tulak. Mga sir, to yung udo, yan. Sinubukan kong buuhin, yan. Sana mag-function pa ng tama yan mga sir kasi yan. May bungi kasi sa gear. 3 gear yung bungi. Yan. Isalpak na natin ito mga sir dito sa mismong gauge. Para ito naman yung ayusin natin. Pero dito sa reset mga sir, wala na akong nito kasi bali talaga, putol siya. Hindi ko alam kung nasaan na yung kaputol nito. Try natin mga sir kung iikot yung udo. Ikutin natin yung yun, umikot yung udo mga sir oh. Yan. Pwede. Ito naman mga sir yung i-fix na lang natin to. Lagyan na lang natin ng mighty band. Kasi crack na eh. Naiiwan siya lagi sa sa shafting. Yung needle. Yan, ayos na yung udo mga sir oh, naikot oh. Kita nyo mga sir yan. Yung kulay puti na yan, yung may number. Umiikot siya. Buti kompleto pa yung yung digits niya. Hindi nalaglag yung iba. Yan. Okay mga sir, okay yung yung udo.